Yung grace and peace and be multiplied to you mga kapatid. Grasya at pagpapala po ng Panginoon. Good morning po mga kapatid. Parang parang malungkot kayo sa pag-awit. So, yun. Grace and peace po muli mga kapatid. And baka yung iba, baka pwedeng gustong pumorward mga kapatid, no? Sa ating paghahanda. So, bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon sapagkat kayo po ang Diyos ng pag-ibig na inibig kami kahit kami ay hindi kayo ibig. At kayo po ang Diyos na mapagpatawad at pinatawad kami Panginoon kahit hindi kami kapatapatawad Panginoon dahil sa aming paulit-ulit na kasalanan. Dinadalangin po namin Panginoon sa umagang ito Lord na ihanda niyo ang puso ng bawat isa. Kayo po ang Diyos na kumilos sa aming buhay Panginoon. At tunay na palambutin namin ang aming mga puso, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong salita upang mabago kami, Panginoon. Katulad, Lord, ng mga bagong binago niyo, Panginoon, sa Old and New Testament, Panginoon, mga prophets and disciples, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na ang breakthrough ay hindi lamang sa kanila mangyayari, Panginoon, kundi sa amin din. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po natin, mga kapatid, ay starting over. Kita mo ba mga kapatid? May icebreaker ako dito, ginaya ko lang din doon sa isang conference kay Pastor Edwin Chan. Para magising-gising po tayo mga kapatid. Sinong kumain na mga kapatid? Ako, hindi pa ako nakakain. Ngayon nga lang uminom ng tubig. So dito po sa ating topic or series ng starting over ay kinuha ko po yung verse sa Isaiah 43:18 to 19. Ang sabi po dito ng Panginoon, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. So, kumikilos po ang Panginoon sa atin ngayon kung hindi na po tayo nagde-dwell doon sa bagabagahin nating kasalanan o doon sa mga past natin. Sabi po dito, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. So, kumikilos po ang Diyos sa buhay natin ngayon kung kaya yung prayer ko po, palambutin natin yung puso natin, tanggapin natin yung mensahe ng Panginoon. Dahil kung hindi, mga kapatid, mamamangha din naman sa atin ng Panginoon. Kaya nga lang, hindi niya tayo mapapagaling. Dahil po dun sa sin of hindi pa niniwala sa Kanya. So, dito po sa ating icebreaker, pwede po tayo tumayo muna mga kapatid. Pwede pong tumayo muna. So, meron po tayong icebreaker. Meron tong konting paggalaw. Ay, ito po yung ginaya ko lang ulit po sa isang conference kay Pastor Ed. Dito po, gagayahin niyo po yung gagawin ko mga kapatid. At itong mga hakbang na ito ay mahalaga dun sa magiging topic natin. Una, starting over. Gayahin niyo mga kapatid, starting over. Breaking free. Breaking free. Looking up. Looking up. Letting go. Letting go. Ulit, starting over. Breaking free. Looking up. Letting go. Moving on. Starting over. Breaking free. Looking up. Letting go. Moving on. So, kayo nga ba mga kapatid? Starting over. Starting over. Breaking free, looking up, letting go, moving on. Breaking free, letting go. Naging FF po na yan. So, maaari po tayo mga kapatid. Papagising lang. So, ito pong ating icebreaker ay may kinalaman sa magiging topic natin mamaya. Meron tayong pagkikwentuhan na buhay. Yun, doon tayo masaya mga kapatid, no? May pagkikwentuhan tayong buhay mamaya. Napatungkol sa Biblia, siyempre. Hindi sa kapitbahay natin, no, kaibigan. Sabi po dito, why start over? Sabi po dito, the most important part of discipleship is, kayo nga po magbasa? Finishing well. So dito mga kapatid, hindi mahalaga kung ano po yung ginagawa natin sa ngayon. Ang mahalaga, matapos po natin siya. Paano yung finishing well? Ano finishing well na yan? So sabi po sa 2 Timoteo 4:7,
Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ayan po pala yung finishing well. Nalagpasan natin yung pagsubok, yung problema, yung kasalanan, pero at the same time, yung pananampalataya po natin nananatili. Sino nagkaroon na ng finish well sa Panginoon? Nakaranas na ng breakthrough sa Panginoon? Yung alam niyo, parang dumaan kayo sa isang linggong pagsubok, 2 linggong pagsubok, pero nakalaya kayo at nanatili yung pananampalataya at pag-ibig niyo sa Panginoon. Ayan po yung sinasabing finishing well, mga kapatid. Sabi dito, the key to finish well is not just giving your 110%. Ano ba yung 110% na yan? Okay, church activities, well-being, achievements, talents. So, hindi po yan yung finishing well na sinasabi ng Panginoon. Of course, kasama po yan mga kapatid. Kasama yung church activities, kaya may Sunday service, may kids, may youth, may praise and worship, may couples. Kasama yan mga kapatid. Pero hindi dyan nakapako yung finishing well natin. Yung well-being lalo kasama yan yung pagiging mabuting tao natin na bunga ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Pero hindi pa rin ngayon ng susi mga kapatid sa katagumpayan. Lalo na yung achievements mga kapatid. No, hindi yan makakapagligtas sa atin. Marami ako nasyanan, marami akong cell group, nakabuo ako ng church, nakabuo ako ng maraming leaders, kasama yan, pero hindi siya yung susi doon sa breakthrough na gusto ng Panginoon. At lalo na yung talents mga kapatid, na marami ang nabubulid. So ingat tayo mga kapatid. Church activities, lahat ng activities sa church, well-being, achievements, talents, so sama na natin yung friends, yung brethren. Hindi yan yung susi mga kapatid. Ang susi po ay repentance. Ano po? Ang sabi po dito, the key to finishing well is repentance. Sabihin nyo nga sa mga kapatid nyo, repentance. Magsisi ka na at tumalikod sa iyong kasalanan. Paniwalaan mo, magandang balita. Repentance mga kapatid. So, ang sabi po dito, a fellowship or conference does not change life. God does. But fellowship is creating a space in our lives where God steps in. So itong fellowship na to mga kapatid, hindi ito ang mag-iiba sa atin. Mag-iingat po tayo. Lalo na pag nagkakaroon tayo ng assignments mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng reasonings. Nagkakaroon tayo ng responsibilities. At the same time, nagkakaroon tayo ng reasonings. Mag-ingat po tayo. Itong conference, itong fellowship na ito, hindi siya ang nagpapabago sa atin, kundi ang Panginoon. Pero, ano kahalagahan ng pagsisimba, ng pag-gather, na ang pinagigitnaan na yung Panginoong Yesus? Malaya pong kumikilos ang Panginoon sa lugar na ito, sa mga buhay natin. Ano po, ang sabi po dito sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful who has called you into fellowship. Kaya mga kapatid, huwag tayong umabsent. Alisin natin sa heart natin na ay, may labahan ako may kailangan ako asikasuhin. Ay, ganto, ganyan. Ang dami nating reasoning pero okay naman siya sa harap natin kasi reason nga Pag sinabing reason, sa harap natin, valid yan. Pero ang sinasabi po dito ng Panginoon, tayo po ay tinawag niya into a fellowship with His Son. So, tanong ko po sa inyo, bakit kaya tayo nandito ngayon? No? Dahil po ba sa Panginoon? So, praise the Lord po kung dahil siya sa Panginoon. Pero kung hindi, balik tayo dun sa susi, mga kapatid. Yun lang yung repentance, yun lang na susi. Balik tayo dyan. Again, mga kapatid, God is faithful who called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. So, napakagandang privilege, mga kapatid, na naandito tayo sa salo-salo, nakasama ang Panginoon. Ano po? At kung naalala niyo po ito, kaninong topic to mga kapatid? Charlie, ito. Kanya din. doon ko po ito dinugsang mga kapatid. Dito po, I believe meron tayong desire na ma-please God, makapaglingkod sa Panginoon, mag-multiply. Meron tayo na. At the same time, meron din tayong discipline. That's why may rebuking sa church, may pagkakorek ng leaders, at may iba't ibang fellowship na kung saan may kasamang pagdidisiplin. After nung discipline, anong sabi ni Kuya Charlie? Pag hindi yan na-transpose sa delight,
ang journey natin sa Panginoon, regimental. Ano ba yung regimental? Doon na tayo nakabox sa schedule, sa mga law, sa mga panuntunan. Kaya mahalaga na after nating madiscipline at magkaroon ng desire, matranspose ito sa delight. Pag sinabing delight, mga kapatid, ito na po yung bago nating nature. Ano po? Hindi na sa ating struggle gumising ng maaga, maligo ng maaga para magsimba kasi meron tayong delight sa Panginoon. Ito yung unang week ni Kuya Charlie. At parang binigyan niya ng susunod na level, yung pursuit. Ano po yung pursuit, mga kapatid? Meron po tayong pagsusumikap. Ano po, mga kapatid? At sa pagsusumikap natin, may kaakibat siyang pain. Ano, hindi pwedeng tayo po ay anak ng Diyos, pero hindi na tayo pinapalo. May pagpapalo at may pagpapala. At pangatlo, leisure. After po nung pagpapalo, merong pagpapala. Pero mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, ang nananatili hanggang wakas, ang siyang naliligtas. Tanong ko po sa inyo, araw-araw po ba natin siyang naipapamuhay? Hindi pa po, mga kapatid. Kasi ako po, praying pa rin po ako dito sa character na ito. Ano po, isa po ito sa Christ-like character. Pero alam niyo po, may tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon para matulungan tayo sa mga panalangin natin at the same time sa gawa natin. Sige nga mga kapatid, basahin niyo po. Ano po yung endurance, mga kapatid? Tingin niyo. Pagtitiis, pagiging matibay, pagtsatsaga. Sa madalit sabi po sa Matthew, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ang nananatili hanggang wakas, ang siyang naliligtas. Pero sa English, the same shall be saved. Ibig sabihin, nanatili po tayo, pero ipanalangin po natin na nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa pananatili natin at pananampalataya. Kasi may tao, at tandaan natin palagi yung parable din sa Matthew, merong thorny soil, merong rocky soil, meron sa gilid lang ng pathway, pero nasa church. So dito po, ang tinutukoy po dito ng Panginoon, nananatili at lumalago sa kanyang pananampalataya. So mga kapatid, may tanong ako sa inyo, pag sinabi kayang endurance or pagtsatsaga, may kilala ba kayong sa Bible? May kilala ba kayo sa Bible na character na pwede nating pag-usapan? Sino? Nabasa niyo na eh. Si Job. So dito mga kapatid, pag-usapan natin the life of Job. So merong good news at bad news dito mga kapatid. Good news, marami tayong matututunan sa kanya. Ang bad news po mga kapatid, hanggang chapter 42 siya. Okay ba tayo doon mga kapatid? So ang time po natin ngayon ay 9:18. 9:18. So siguro tapos tayo 3:30. Baka pa lang yun, mga chapter 25. Hanggang 42 siya mga kapatid. So balik tayo next Sunday para doon sa iba pa. So, pero praise the Lord mga kapatid, paiksi natin siya. So ito po yung mga mapag-uusapan natin sa outline ng Book of Job mga kapatid. Ginawa ko na lang siyang ganito para mabilis natin siyang maintindihan kasi kung babasahin natin yan lahat mga kapatid, baka abutan tayo ng tunog ng trumpeta dito, Masyado siyang mahaba sa isang Sunday service. Pero purihin po ang Panginoon dahil nagbigay siya ng mga tao, mga preacher sa YouTube mga kapatid na kinuhanan ko din ng ganitong outline. So dito mapag-usapan natin yung chapter 1 to 2, yung dilemma and suffering of Job. At yung theme niya, reality of physical and spiritual world. So makikita po natin sa chapter 1 and 2 ng Job mga kapatid, yung physical realm, yung ginagalawan natin ngayon. At pangalawa, yung spiritual realm. Magkakaroon tayo ng konting glimpse po doon sa nangyayari sa langit. At makikita natin bakit kaya nandun si Satan sa langit. So, at doon naman sa Job 3 to 37, so makita natin, debate on why. Human reasons why people suffer. And doon po sa Job 38 to 42, yung divine response ng Panginoon, yung holy response ng God. At yung theme niya, God is sovereign, God knows best.
So ito po, dito po tayo iikot mga kapatid. At dito po mga kapatid, no, ang alam lang natin kasi madalas sa Job ay nagtiis si Job sa hirap. After niyang mapagtiisan ng hirap, di ba? Pinagpala siya ng Diyos. Pero nakita po natin yung Job chapter 3 to chapter 37. Ano po, yung Job 3 to chapter 37, puro po problem. Ano po? So, ayan po ang na-miss out natin. So, basahin ko pag gusto ko po ipakilala muna sa inyo si Job. Ang sabi po dito sa Job chapter 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Sabihin nyo nga, Job. Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. So, anong una nating makita dito sa karakter ni Job? Meron siyang takot sa Diyos. Siya ay mabuting tao. Ano po? Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So, tandaan natin itong mga ano ni Job, ano? Mahalaga to, kaya siya binigyan ng emphasis dyan, isa-isa. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ilan yun mga kapatid? 10. So marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng parting Israel po ito mga kapatid. 7,000 ang kanyang tupa, 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, 1,000 ang baka at 500 ang asno. 500 ang asno. So mahalaga siya mga kapatid. Makita natin mamaya. So ano yung mga nakilala natin kay Job? Una, si Job ay may takot sa Diyos. May relasyon siya sa Diyos. Pangalawa, siya ay mabuting tao. Bakit ko po nasabi yon? Makita po natin dito, umiiwas siya sa masama. Ang taong umiiwas sa masama, may takot saan? Sa masama? Sa Diyos. So dito po mga kapatid, si Job ay may takot sa Diyos. At siya ay mabuting tao. At siya ay napakayaman. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Sabi po dito, nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na halik-haliling magdadaos ng handaan sa kanilang bahay. At inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. So ito mga kapatid, walang sinabing outline. Pero ito ay nangyayari sa normal na araw. Sabihin na natin siguro araw-araw dahil sobrang yaman nila. Araw-araw may pagdiriwang sa mga bahay ng kanyang anak na lalaki. At yung anak niya lalaki, ilan po? 7. Kunyari, yung Monday, sa bahay ko muna. Tuesday, kala Kuya Joe. Wednesday, kala Kuya JC. Iba-iba yung handaan. So makita natin gaano sila kayaman, mga kapatid. Sinabi po dyan, handaan, hindi kainan lang, handaan. Tingnan po natin yung piyesta ng Mayroon. Ganun. Handaan talaga mga kapatid. Sabi po dito, tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang anak para sa isang ritual. Ang ritual yun. Pinapatawag ito yung kanyang mga anak. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinunog para sa kanyang mga anak. Dahil baka lihim nilang nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y nagkakasala. So anong makita natin pangatlong karakter ni Job? Meron siyang concern siya sa buhay espiritual ng kanyang mga anak. So sino po kayo mga tatay dito? Sino pong mga tatay dito? Parang walang tatay bigla, mabibigyan ng example eh. So marami pong katatayan. Sinong nanay po dito? Marami din pong nanay. So dito mga kapatid, bilang parents, binigyan tayo ng Panginoon ng blessing para mag-provide sa mga anak natin. Pero sino dito yung parent na concerned sa spiritual ng kanyang mga anak? So purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo dahil dito po makita natin ang good parent, concerned siya sa buhay spiritual ng kanyang anak. Kung siya ay nagsisimba, kung siya ay may relasyon sa Diyos, ito naman, hindi siya mauobliga, pero matcha-challenge siya na dalihin yung Diyos sa kawan, na dalihin yung anak niya sa kawan ng Diyos. So dito makita po natin ang isang karakter ng good parent. Hindi lang siya may pakialam dun sa pangangailangan ng anak niya, material, kundi may pakialam lalo siya saan? Sa buhay espiritual ng kanyang mga anak. At
Ganun din, sinong Bible study leader dito? Cell leader dito. Magkaroon din po tayo lalo ng care, ng love doon sa mga contacts natin na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sapagkat may pananagutan tayo sa kanilang spiritual. So makita po natin, isa ito sa napakagandang mensahe mo, dito pa lang chapter 5, ang gandang mensahe na sa atin. Bilang isang parent, bilang isang leader, meron tayo dapat pakialam. Hindi lang basta pakialam, iniibig talaga natin, mga kapatid, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, lalo na yung kanilang spiritual na antas. Mahalaga yun, mga kapatid. So ito yung maging call out po sa atin, mga kapatid. I-share yung gospel sa family natin. So ito yung naging challenge nila pang binabasa ko. Kung si Job, ang pangatlong karakter niya, kung hindi lang siya concerned dun sa pangangailangan, kundi concerned siya sa spiritual na antas na kanyang mga anak. So ito po, mga kapatid, ay yung chapter 1 to 5, makita po natin dito yung physical realm. Yung nangyayari sa araw-araw na buhay. Again, sino nga po si Job? Siya ay may takot sa Diyos o may relasyon sa Diyos. Siya ay mabuting tao. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Particularly dun sa lugar nila na tinatawag na Uz. At marami siyang mga ari-arian. At yung mga panahon ito, mga kapatid, hindi pa dito, ang count dito ng pagiging mayaman ay sa pagkakaroon ng maraming ari-arian at alipin. So dito makita po natin, marami siyang mga tauhan at marami siyang mga ari-arian, mga hayop. At dito, yan, again, physical realm. At ano nga yung pangatlong karakter ni Job? Siya po ay may pakialam sa spiritual na antas ng kanyang mga anak. At dito po, mga kapatid, sa verse 6, pababa, makita po natin dito yung spiritual realm. Ito po ay isang glimpse na nangyayari sa heaven. Sabi dito, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din sino? Satanas. Sabi niyo sa mga tabi niyo, Satanas. Pagkatutulog. Wag mong papasukin si Satanas sa buhay mo. Makinig tayo, mga kapatid, So, dito po sa verse 6, mga kapatid, makita po natin dito yung spiritual realm. Merong meeting. Dumating ang araw ng mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh, may meeting, at naroon din si Satanas. Buka pa ang pakpak, naglalakad sa heaven. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakabalahan mo ngayon? So dito, anong mapansin natin, mga kapatid? Anong mapansin natin dito, mga kapatid? Hindi alam ng Panginoon ang ginagawa ni Satanas sa mundo, kundi wala siyang focus masyado kay Satanas, kundi dun lamang sa kawan niyang mga anghel. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Ano sabi ng Satanas? Eto, nagpapabalik-balik sa lahat ng sulok ng daigdig. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit dito sa 4 na sulok ng garaheng ito, or church na ito, andito si Satanas. At dito, mga kapatid, maging malinaw sa atin, nakakapasok si Satanas sa presensya ng Panginoon. So mag-ingat po tayo. Hindi porket nasa church tayo, safe tayo kay Satan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, pulpitin niyo yung kapatid niyo, huwag niyo papasukin si Satanas dyan. Sino si Satanas ngayon? Yung antok. Maaga pa kasi. So dito, mga kapatid, number 1, merong spiritual realm. Totoo siya. Number 2, maaaring pumasok si Satanas doon sa kawan ng Diyos. At number 3, meron palaging meeting sa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit sa langit, mga kapatid, may fellowship. So dito, mga kapatid, kung tinatamad na agad tayo dito sa lupa sa fellowship, ano pa sa langit? So ito, mga kapatid, walang sinabing pagkakataon, pero ito'y, tignan na lang natin regular na nangyayari sa araw-araw sa langit. Lagi may fellowship. Ang sabi sa Book of Revelations, araw-araw tayo magpupuri, sasamba, magpe-fellowship sa Lord. At ito na nga yung nangyayari. So sabi po dito, ano yung ginagawa ni Satanas? Sabi sa unang Pedro 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ang kaaway ninyo. Hindi yung katabi ninyo, mga kapatid, ang dyablo ang kaaway ninyo. Ay parang leyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapak. Ayan po yung ginagawang kaabalahan ni Satanas ngayon. Naghahanap siya ng malalapak. Sino kaya yung maaaring malapa ni Satanas, mga kapatid?
Yung taong nagbigay ng puwang sa buhay niya. Yung taong malamig sa Panginoon at yung taong wala sa Panginoon. Mamaya makita natin kung ano ba yung mga kayang gawin ni Satanas sa buhay natin. Ano? Lalo na kapag wala tayo sa Panginoon. Anong gagawin natin? Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ng inyong mga kapatid sa buong daigdig. So dito pinapalakas ng Apostol Pedro yung moral natin, yung faith natin. Mga kapatid na kung saan, kung anumang dinaranas ninyo, dinaranas din niya ng lahat. Sinabi lang ito mga kapatid para magkaroon tayo ng kahandaan sa pagdating ng kaaway. At hindi lang sa pagdating ng kaaway, dahil ang kaaway palaging naandyan. So yun ba mga kapatid, maging handa po tayo. Ito po yung ginagawa ni Satanas habang nagpapalibot-libot siya sa mundo. Verse 8, Job 8 po ito. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? So makita natin dito, si Satanas, walang pakialam ang Panginoon sa ginagawa niya. Basta pinaghahanda niya lang tayo. Pero si Job, pinagmamalaki ng Panginoon. So makita po natin yung taong may relasyon sa Diyos, pinagmamalaki ng Panginoon. Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. So tignan niyo kung gaano ina-adore o pinupuri ni Yahweh yung anak niyang si Job na matuwid. Sabi sa verse 9, sumagot si Satanas, sampahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo. So minsan mga kapatid, itong kaisipan ni Satanas, nagiging kaisipan din natin, lalo kapag dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, kapag hindi tayo nagagalak. Again, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha wala sa inyo. So dito mga kapatid, mag-ingat po tayo dito sa susunod na slide. Yon. Shallow Christianity. Pag shallow po ang Christianity or shallow yung character na nabuo sa atin ng Panginoon, shallow yung faith na meron sa atin sa Panginoon, shallow yung love or mababaw ba, kumbaga sa kulay faded ba, malabo, hindi malinaw. So, mag-ingat po tayo mga kapatid dahil ang maaaring maging bunga nito yung word na commercialism. Ano yung commercialism? Sa madalit sabi, shallow Christianity nga, o mababa yung pagtingin sa Panginoon. Ano yung specific ng word ng commercialism? Attend ka dito para pagpalain ka ng Diyos. Attend ka dito para tulungan ka ng Diyos. Attend ka dito dahil sabi ng Panginoon, meron siyang plano sa iyo, hindi ka sasaktan at pagpapalain ka. Ayan po yung commercialism mga kapatid. Hindi naman siya masama, pero kung naka-anchor yung faith natin, base sa tinatanggap lang natin, paano na pag hindi tayo tumatanggap? Paano na pag puro pain or sufferings tayo dumadaan sa buhay natin? Paano na kaya mga kapatid pag hopeless na tayo? Andun pa rin ba tayo sa faith? Kaya mag-ingat tayo mga kapatid kung mababaw o malabo o parang mahina lang ang tingin natin sa Panginoon. Again, ang Panginoon po ay dakila, ang Panginoon ay walang hanggan, ang Panginoon ay makapangyarihan. So dito mga kapatid, ito yung iwasan nating character dahil pag nagkaroon tayong character nito, sa madalit sabi, character to ni Satan. My claim to my rights to myself. Ano po yung topic kahapon sa couples mga kapatid? Rights versus responsibility. So tayo po mga kapatid bilang anak ng Diyos, wala na dapat tayong rights, kundi puro tayo responsibilities. Parang lang yan mga kapatid, parang mga uniform personnel. Sabihin natin police. So, pagka police ka, at pagka nung civilian pa sila, ang dami nilang rights. Human rights, di ba? Akin to, dapat ganito yung sa amin, kasi mahirap lang kami, dapat ganito yung binibigay ng gobyerno. Pero once na sila ay nagkaroon ng uniform at nandun na sila sa duty nila, anong nasa kanila? Responsibilities. Kahit ipatawag yan ng hepe ng alauna ng madaling araw, gigising yan. Responsibilities. So dito makita natin mga kapatid, iwasan natin itong ugali na to. Yung character na to sa buhay natin. Attend lang ako pag pinagpala ako ng Diyos ngayong linggo.
A-attend lang ako pag wala akong gagawin. Pagka wala akong trabaho, wala akong pasok. A-attend lang ako kapag wala akong problema. Kapag masaya yung kabanding sa church. Mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi paano pag hindi na? Mamaya makita natin maganda yung sagot ni Job sa kanyang asawa. Sabi po sa verse 10, inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala niyo ang lahat ng kanyang gawain at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain, sabi ni Satanas. Subukin niyong alisin ang lahat ng buhay niya, ang lahat-lahat sa buhay niya, at harapan niyo siyang sumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan, at umalis si Satanas sa harap ni Yahweh. So dito mga kapatid, ano pong mapansin natin dito sa verse 10? Hanggang verse 12, ano kayo mapansin natin dito? Ano kayo mapansin natin dito mga kapatid? Wala pong mangyayari sa buhay natin kung walang permission nino ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, secure tayo sa Panginoon sa madalit sabi. Hindi tayo magagalaw ni Satanas kung tayo po ay kawan ng Diyos. Kung tayo ay tunay na nasa Panginoon katulad po ni Job. Biruin niyo mga kapatid sa ilang ba sila? Bali 12 sila Job. Yung asawa niya at anak 10. 12 sila lahat. Biruin niyo si Job lang ang may relasyon doon. Pero yung buong pamilya ni Job, buong kawan ni Job, buong ari-arian at kayamanan ni Job, hindi magalaw ni Satan. Di ba po mga kapatid, kung wala yung permission ng Panginoon. So makita po natin dito, God is faithful. Hindi niya tayo basta i-down, hindi niya tayo basta, parang kahihirapan. Laging may purpose po ang Panginoon. So dito mga kapatid, makita natin dito, ano yung good news dito? God is faithful. Ano yung bad news? Satan is alive. Again, yung good news dito mga kapatid, ay God is faithful. Ang bad news, Satan is alive. Na parang roaring lion, na handang mga God. Manlapa pa nga eh. So yun ang bad news mga kapatid. Ito na yung pagkilos ni Satanas. And dito na-realize ko dito sa pagbasa ko dito. Kasi ito po ay MBB tag. Sa ASND or yung ang salita ng Diyos na version ng Bible, ito pong verse 12 sa dulo, ang response po ni Satanas, at umalis agad si Satanas. Merong word na agad. So sa atin mga kapatid, tara share tayong last pet. Sige po, pag-pray ko po muna. Ay tara, magkaroon tayo kaya ng fellowship. Ay sige po, pag-pray ko muna. Nakita po natin mga kapatid, nakita po natin dito, matuto tayo dito sa ginawang response ni Satan. Kasi makita natin si Satan pag sumunod sa Panginoon, nanginginig pa, sobrang takot. Anong response dito anong matutunan natin dito sa response din ni Satan, mga kapatid? So, huwag natin lagi i-accuse si Satan. Minsan kasalanan din talaga natin. Pero dito may matutunan tayo sa conversation nila. Ano po yan, mga kapatid? Yung pagkilos agad kapag inutusan ng Diyos. Again, mga kapatid, pagka plano pa lang, panalangin natin. Pero pag inuutusan na tayo ng Diyos, gawin na natin. Utos na po ng Diyos yun, mga kapatid. Tignan po natin yung Matthew 4:4 nung tinukso ng Diablo ang Panginoong Jesus. Nag-pray ba ang Panginoong Jesus? Hindi naman eh. In-apply niya lang agad yung bagay na natutunan niya sa Ama. Yung bagay na pinifeed sa kanya ng Ama, in-apply niya lang agad. Di ba anong sabi ni Satanas? Ibibigay ko sa iyo lahat ng iyan, sambahin mo lang ako. Yumuko ba si Jesus para manalangin? Hindi mga kapatid. Nilabanan niya agad si Satanas ng Word of God. So dito makita natin din sa response ni Satan, nag-pray ba si Satan? Kasi ang sabi po sa Santiago, nananalangin din si Satanas, nanginginig pa. So nakita ba natin nag-pray si Satan? Sa Book of ASND mga kapatid, sa sa Bible, ay ang sabi dyan, umalis agad si Satanas. At dito rin, at umalis si Satanas sa harap ni Yahweh. Walang sinabi, yumuko si Satanas para humingi ng gabay kaya. Wala pong sinabi mga kapatid. Umalis agad. And minsan sa buhay natin, nadadaig tayo ng ganong response, At minsan yung prayer, ginagawa nating excuse para hindi natin masunod yung kalooban ng Diyos. Tara, share tayo. Ay, sige bro, pag-pray ko muna.
So yung ba mga kapatid, makita natin yung response ni Satan. O yung response din ng Panginoong Yesus nung dinaya siya ni Satan. Ang sabi po dito, nilipo lang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. So title pa lang, mukhang ito na yung simula nung pain and suffering of Job. Sabi po dito sa verse 13, pababa. So ito po ay, andito na tayo sa simula po nung pagdurusa ni Job. At makita po natin yung chapter. Yung chapters niya, mga kapatid, ilan? 37. So may pag-uusapan po natin ngayon yung chapter 3 to 37. So sabi dito, isang araw, nagkakainan at nagiinuman ng anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Isang araw, umulit, nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at ang mga asno at pinatay po ang aking mga kasama. Ako na lamang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. So number 1 na inatake ni Satan, yung mga, ano nga itong inatake niya? Mga baka at asno. At sino yung pinang-atake ni Satan? Sabi yun. Umaga sa madalit sabi, mga kawatan ba? Mga magnanakaw. So, anong nakita natin dito mga kapatid? Kayang pumatay ni Satan. At number 2, kayang kumontrol ni Satan ng tao. Sino yung kinontrol niya? Sabi yun. Mga makasalanan, mga gumagawa ng masama. Kayang kontrolin ni Satan. Kaya pala minsan mga kapatid, pag nagagalit tayo, nakakapagbitiw tayo ng masasamang salita, maybe yung bibig natin ginagawang mouthpiece ni Satan. So yun ba mga kapatid? Tapos, ang maganda naman dito, sinusubok talaga si Job, may natirang isa, ako na lamang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa nakakatapos sa pagbabalita ng may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at ang mga pastol. Tupa at pastol naman ang inatake. At namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Ano pong makita natin dito kinontrol ni Satan? Kidlat. Whether nakokontrol ni Satan mga kapatid. So makita po natin gaano ka makapangyarihan si Satan kung inalaw siya ng God na gawin yun. And maybe makita natin yung bagyo, tag-init, di ba? Global warming. Minsan sinisisi pa natin sa Diyos. Maybe tingnan natin yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon as purification sa atin ng Panginoon. Inaalaw ni God itong tag-init na to, o biglang uulan ng sobrang lakas, magbabaha, para maging eye-opener sa atin na kailangan natin lumapit sa Diyos. Again, ang kinontrol po nito ni Satan, kidlat, hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo, same as sabeyo po ito, mga kawatan, mga tulisan. Kinuha po nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasamahan. Ako na lamang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. So dito mga kapatid, kinuha na ni Satan lahat ng wealth ni Job. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lamang po ang natitirang buhay upang magbalita sa inyo. So in one day mga kapatid, yung kayamanan ni Job, at yung anak niya, yung ari-arian ni Job, ay nawala. So, tanong ko po sa inyo mga kapatid, kung ilalagay niyo po yung sarili niyo kay Job, ano po kayang mararamdaman niyo? Magsisimba pa rin po ba kayo? No, hindi po makapagsimba, may labahan. On the day ngayon So, yun ba mga kapatid, magsisimba pa rin ba kaya tayo kung ito yung nangyayari sa buhay natin? Ano po, mga kapatid, makita po natin yung Christianity sa buhay natin, kung paano po tayo mag-respond sa pain and suffering. Pero, nakakabilib po yung response ni Job, nakaka-inspire siya. Sabi po dito, tumayo si Job
Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. So ito po yung picture ng morning. Yung morning na hindi good morning, kundi yung morning na nagluluksa. Sa Middle East, ito daw po yung ginagawa nila. Sabi dun sa isang preaching. Sa Middle East, ganito daw po yung ginagawa ng mga tao kapag sila ay nagdadalamhati, namatayan, nalulungkot, namumroblema. Ano ginagawa? Nagpupunit ng damit at nag-aahit ng ulo. Mamaya makikita po natin mga kapatid, may isa pang gumawa nito, may tatlo pang gumawa nito. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Anong response ni Job? Worship. Nanatili siya dun sa kanyang faith sa Panginoon. Tanong ko po sa inyo, ano kayang response natin kung sa atin yun? Mamatayan nga tayo ng isa sa pamilya natin. Ako, ilang siguro habang may lamay, absent muna ako sa mga fellowship. Nakita po natin mga kapatid, sa buhay ni Job. Biruin mo, 10 yung anak niya, sa isang araw namatay ng sabay-sabay. Yung ari-arian niyang libo-libong mga hayop, sa isang araw namatay. Yung libo-libo niyang mga alagad, sa isang araw namatay. Ilan yung natirang alagad niya? 3 na lang para magbigay sa kanya ng info. At ang nakakalungkot doon mga kapatid, parang isang sakitan bang ginawa kay Job. Hindi pa tapos mag-report yung isa, darating yung isa magre-report. Hindi pa tapos yung pangalawa, magre-report na yung pangatlo. Ano kayang response natin doon mga kapatid? Pero ang response ni Job, pananampalataya pa rin ang pinairal niya. Worship. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Sa buhay natin, ba't kaya ganito, Lord? Ano nangyayari sa buhay ko? Bakit kaya lagi na lang ang problemado, Panginoon? Kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Anong nanatili kay Job? Pagiging mabuting tao sa harap ng Diyos. At yan po nag-end yung chapter 1. Ilan po yan? Chapter 42. Kita po ba mga kapatid? Ayan, doon pa lang po nag-end yung chapter 1. Meron pa tayong 41 chapters. So, okay pa po ba tayo mga kapatid? Wala tayong palabok ngayon, tsaka spaghetti. Doon lang yun sa kakakumatin mga kapatid. Wala po ngayon. Iyan na natin to, prayer and fasting tayo ngayon. So, dito mga kapatid, nakita natin yung dilemma of suffering sa chapter 1 and 2. Mamaya babasahin natin yung 2. At nakita din natin yung reality of physical world nangyayari sa mundo at nangyayari sa heaven. At dito po tayo sa Job 2. So seryoso yan mga kapatid, hanggang 42 na. Job 2. Sinubok muli ni Satanas si Job. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos. So may meeting ulit. Day 2 may meeting. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag kayong tatamarin sa mga ganitong fellowship kasi sa heaven, puro fellowship. Kaya tayo niyayakag palagi ng mga BS leaders natin, huwag tayong makulitan. Kasi sa heaven, puro fellowship. Araw-araw may gathering. Walang mag-isa doon na nagsiselfone, nag-ML. Walang ganun doon mga kapatid. Wala rin cellphone at ML doon. So dito mga kapatid, from day-to-day basis, laging may fellowship sa heaven. Anticipate natin. Dahil nakasulat din siya sa Book of Revelation. Tinanong ni Yahweh si Satanas ang tagapagparatang. So, meron pang kay Satanas, meron pang bansag ang tagapagparatang. So, every time na may nag-accuse sa atin, hindi yun yung tao, si Satanas. Ginagamit lang ni Satan yung bibig ng tao bilang kanyang mouthpiece para sabihin sa tao yung masasakit na salita. So, si Satanas na tagapagparatang, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, ganun pa rin, nagpapabalik-balik at naglilipot ako sa daigdig na ito. Kung tingnan natin yung conversation, saan ka galing, Satan? Eto, pabalik-balik lang sa mundo, pinapahirapan si Job. Pero anong sabi ni Yahweh? Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Pinuri niya ulit si Job. Mabuti siyang tao, sumasama sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit, nanatili pa rin siya sa akin, sabi pa ni Yahweh. Diba sa madalit sabi, Satan, yun na ba yun yung binigay mo kay Job? Yun na ba yun?
Nakita mo ba si Job? Nakangiti pa rin siya at nagpupuri. Yung puso niya masaya pa rin sa pagpupuri. So, sagot ni Yahweh. Anong sagot ni Satan? Kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Oo nga naman, may point no mga kapatid. Kaya tayo sa buhay natin, palaging inisip natin, oo nga no, may point. Hindi ako mag-evangelism, mainit. Baka may stroke ako. So dito mga kapatid, no, attitude pala siya ni Satan, yung reasoning. Ano yung rights. Sabi dito, kahit anong bagay ay bibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. May point na mga kapatid. May point ba? May point, no? So dito ang sabi ni Satan sa verse 5, subukin yung sakta ng kanyang katawan. At sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. So ano makita natin dito mga kapatid? Ang taong may relasyon sa Diyos, secure talaga ang buhay niya. Secure talaga ang buhay niya. Kaya umalis si Satanas, kaya na naman yung response, no, nanalangin ba siya? Hindi, umalis agad, utos na yun eh. Kaya umalis si Satanas sa harap ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo niyang katawan, mula ulo hanggang paa. Mula bunbunan hanggang talampakan yun mga kapatid. May nagnanaknak na sugat. Imagine na lang natin yung pigsa. Sino nagkapigsa na dito mga kapatid? Pagkapigsa tayo sa mga sulok-sulok ng katawan natin, hindi na tayo makapagsimba eh. Si Job mga kapatid doon, nagpupuri. From head to toe, may pigsa. Bro, hindi ako makapagsimba ulit kasi sakit eh pag naglalakad. Si Job, from head to toe, hanggang talampakan yan mga kapatid. Meron siyang pigsa. Sabi dito, naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, manatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Sabi po ng asawa ni Job. So dito makita po natin mga kapatid, no, kahit sino, again, sino yung ginamit ni Satan kanina? Masasamang tao, panahon. Pangatlong ginamit ni Satan, asawa niya. Ginamit ni Satan yung bibig niya as mouthpiece of Satan. Anong sabi? Manatili ka pa bang matuwid? Sino nagsabi ng kanina? Si Satan. Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Dito mga kapatid, no, makita natin, minsan sa buhay natin, na maaari talagang gamitin ni Satan yung family natin as number one accuser kung di natin sila dadalhin sa Panginoon. Balik tayo sa family mga kapatid. No? Pag yung family natin, hindi natin in-influence sa Panginoon o hindi natin dinadala sa kawa ng Diyos, mag-ingat po tayo, gagamitin niya ni Satanas para hindi tayo matuloy doon sa fellowship. So I believe may nakaranas na nun dito mga kapatid. Kasi nakasulat din sa Bible sa Book of Matthew na ang sino mang tawag dito, ito thoughts lang. Ang sino mang ipagpalit ako sa kanyang pamilya ay hindi karapat-dapat sa akin. So thoughts lang siya. Kung babasahin natin yung Matthew na yon, ay talagang masakit siya basahin. Kasi matatamaan na naman yung rights natin. Pero ang pinaka-thoughts niya doon sa Book of Matthew, ang sino mang hindi ako kayang ipagpalit sa kanyang pamilya para sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So dito, same as Job. Ano mga kapatid? Dahil si Job lang yung may relasyon sa Diyos. Si Job lang yung nag-i-initiate sa family niya para ilapit sila sa Diyos. Ginamit ni Satan yung kanyang asawa. And mag-ingat tayo mga kapatid dahil lahat tayo, I believe, member of a family. Pag yung family natin, again, hindi natin niyayakag sa kawan ng Diyos, pag hindi natin sila nire-reach out, maaari silang gamitin ng diablo. Panlaban din sa atin para hindi rin tayo ma-reach out. Dalawa lang yan mga kapatid. Tayo ang magre-reach out sa kanila o sila ang magre-reach out sa atin. Ano po? Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid. Pag meron tayong shallow faith o yung mababang pagtingin sa Panginoon, ang tatanggapin lang natin pagpapala. Pero paano kaya pag pagdurusa na yung binibigay ng Diyos?
Ang ganda ng sagot ni Job, no? Pagpapala lang ba yung tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? So makita po natin, yung pananampalataya ni Job. Sa kabila ng paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Madalit sabi, hindi siya nagkasala. Round 1 and 2. Si Yahweh, Job, win. Satan, lose. Anong gusto mong palabasin ni Satan kay Yahweh? Susumpain ka na ni Job. Ayun ang gusto niya. Ayun lang, napakababaw lang ang gusto ni Satan. Susumpain ka na ni Job. Job 1 and 2, round 1 and 2. Sinong nanalo? Job and Yahweh. Bakit po? Ano bang sinasabi dito? Sabi po dito, we can trust God without knowing why you're in pain. We are able because our faith is not in circumstances. It is in who God is. So mahalaga mga kapatid na ang pananampalataya natin, ang figure of faith natin, Panginoon. Yung center ng faith natin, Panginoon. Kaya nga mga kapatid, bago natin sinimulan tong Job, sinabi ko muna na, ang intro ko muna sa inyo na ang makakapagpabago sa tao ang Diyos, hindi yung mga church activities, well-being, achievements, and talents, hindi yun ang makakapagpabago sa atin, kundi yung Diyos. Kaya dito, ba't nagtagumpay naman, ba't hindi nagkasala si Job mga kapatid? Bakit po kaya? Yung pananampalataya niya hindi nakaayon sa biyaya ng Diyos, kundi nakaayon dun sa nagbibigay ng biyaya sa Diyos. Again, yung pananampalataya po ni Job, doon po naka-anchor sa Diyos, hindi doon sa biyaya lang ng Diyos. Ano po mga kapatid? We are able because our faith is not in circumstances, it is in who God is. So mag-ingat tayo mga kapatid kung ang pananampalataya natin ay nakaayon lang sa mabubuting biyaya ng Diyos. Tanong ko sa inyo mga kapatid, biyaya ba ng Diyos yung nangyari kay Job? Biyaya yun ng Diyos. Malinaw po dito mga kapatid. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan na tayo ng pagdurusa? Lahat po nang binibigay ng Diyos mga kapatid, pagpapala. Kamatayan man yan. At alam niyo mga kapatid, yung greatest gift ng Panginoon, bukod dun sa John 3:16, yung death. Kasi ang hirap mabuhay dito mga kapatid. Pero kung mamatay tayo, pero nasa Diyos tayo, sabi ni Apostol Pablo, ito ay kapakinabangan. Kapaki-pakinabang. Sabi niya sa tabi lang, kapaki-pakinabang. Huwag kang antukin. Huwag kang bibitiw kapatid. Kapit lang. Meron na lang tayong 40 chapters. So ito na mga kapatid. Anong nangyari kay Job mga kapatid? Ando na siya sa chapter ng buhay niya na nagkaroon siya ng keto o ng ang tawag dito pigsa from head to toe. At noong unang panahon, at kahit ngayon naman, nung nagkaroon ng COVID, anong ginagawa sa tao may COVID? Ina-isolate. So sa kabila nung nangyari kay Job, meron nangyaring isolation. Wala na siya doon sa city nila. Pumunta siya saan? Basurahan. So makita natin yung humility kay Job. Kasi pwede naman siyang mag-stay doon sa sigasirang bahay nila. Kasi lupain niya pa rin. Wala namang sinabi may bumili ng lupa nila. Ari-arian lang kinuha ng mga hayop. So dito mga kapatid, makita natin, isolated na si Job. Pero may good news na nangyari kay Job. Dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan. Ito pong mga kaibigan ni Job ay mabuti din. Pero hindi sa harap ng Diyos. Sabi po dito, ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan, si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job. So gumawa ng GC. Tara, puntahan natin si Job. Malungkot na kayo mga kapatid. Huwag kayo malungkot kay Job sa buhay ni Job. Okay lang siya. So nag-chat gumawa si Eliphaz ng GC. Eliphaz, Bildad, Zophar, puntahan natin si Job. Sabi dito, nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. So mahalaga mga kapatid, as brethren, yung pakikiramay, yung pagpapalakas ng loob. Malayo pa sila ay nakita na nila si Job.
ngunit hindi nila ito nakilala. So makita natin yung picture din dito ng Panginoon na nung nagdana siya ng pain and suffering. Hindi na makilala kung tao ba ito, hayop ba ito, nag-iba na yung shape. Siguro si Job kahugis na ng buwan. Yung moon, ang dami ng patik-patik sa katawan. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. So makita natin, sincere yung kaibigan niya sa pag-comfort kay Job. Pinunit nila ang kanilang damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. So ito po yung sinasabi ko kanina, picture of mourning sa Middle East. Yung picture ng pagdadalamhati ay nag-aahit sila ng ulo. Siguro yung itong hindi makapag-ahit ng ulo, naglagay na lang ng abo at nakipunit ng damit. Ito yung sinasabi nating pagdamay sa kapatid. Kasi mga kapatid, makita natin dito mamaya yung senaryo ng maling pagdamay sa kapatid. Ito yung tamang pagdamay sa mga kapatid. Mabuti ito mga kapatid, mabuti itong kaibigan ni Job. Sincere to sa pagtulong. Sabi niya, sa sobrang sincere nitong mga to, 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. In fact, mga kapatid, simula nung nagsalita nga yung yung 3 musketeers na to, simula nung nagpayo sila kay Job, doon pa nagsimula yung, yung parang rebellious heart ni Job. Nung nakaupo sila ng 7 days and 7 nights sa gilid ng basurahan, okay sila, nakakomfort nila si Job. Pero nung nagsimulang magsalita, etong 3 na to, doon na nagsimula yung chapter 3 to 37. Siguro mga kapatid, kung hindi nagsalita itong 3 na to, baka chapter 1 to 4 lang itong Job. Pero dahil doon sa pagbuka ng bibig nitong 3 na to, naging chapter 1 to 42, nadagdagan ng 3 to 37. Dahil lang doon sa pagbuka ng bibig. Kaya ang sabi sa Book of James, ingatan natin yung dila natin. Dahil para itong apoy, dahil para itong maliit na apoy na kayang sumunog ng isang malaking kagubatan. Para itong maliit na timon ng barko na kayang kontrolin yung napakalaking barko. So, eto siya mga kapatid, yung picture ng dila sa Santiago. Ngayon, ma-appreciate natin yung dila na nakapagpahaba ng chapter. Verse chapter 3 to chapter 37, summarize ko na lang, kwento ko na lang dahil mahaba. Ayun yung good news mga kapatid. Kaya tamad na kayo eh. sa haba nung ba naman chapter 3 to 37. At nung nagsalita sila mga kapatid, alam niyo yung nare-realize ko dito? Minsan mga kapatid, pag nagko-comfort tayo ng tao, mas okay pa na iparamdam na lang natin sa kanila na pinagpe-pray natin sila at sinasamahan natin sila. Kesa yung nagsabi pa tayo ng kung ano-ano at wrong theology sa Panginoon. Kasi minsan ganito tayo pag may problema kapatid. Alam mo ba to, sa chapter ganito, kaya ka nagkakaroon ng ganyan kasi makasalanan ka. Tignan mo to sa ganito, sa Job ganito. Tignan mo, basahin mo bro. Papabasa niyo pa minsan Yan, nagkasala ka kasi kaya ka nagkasakit. Di ba minsan nagkaroon tayo ng ganun sa buhay? Nagkaroon ako ng ganun. May mga tao akong sinamahan, pero lalo sumama ang loob. May mga tao akong sinamahan, pero lalo sumama ang loob. Pinabasa ko pa, ito cellphone ko, ginanong ko pa. Ito bro, basahin mo. Yan, nakita mo na ba't kami sakit? Gawanan. Hindi ka kasi nag-Bible study. Sinasabihan ko na nun. So, sorry. So, yan mga kapatid, makita natin dito, na-realize ko habang binabasa ko itong Job na to. Minsan sa buhay natin, mas mahalaga yung presence at prayer natin kaysa dun sa opinion natin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko pinapahalaga ng opinion ng iba. Maging ang opinion ko man ay hindi ko pinapahalagahan. Ang pinapahalagahan ko ay ang kalooban ng Diyos. So dito mga kapatid, makita natin, hindi mahalaga talaga yung opinion natin. And minsan, yun pa ang nagpapalala ng sitwasyon. Opinion dito, opinion doon. Diba? At ganoon din ang nangyari dito. Alam niyo, pagkatapos magsalita ng 3, alam niyo yung naging heart ni Job? Nanatili pa rin naman yung faith niya, pero may question.
Sabi dito, yung Tagalog na lang, hindi ako natatakot kung ako man ay patayin. Kasi nga, alam niya, may relasyon siya sa Diyos, malinaw yung salvation. May harap lamang sa Kanya itong aking usapin. So yun, dahil dun sa opinion ng Three Musketeers, nagkaroon ng heart of rebellion si Job. Kaya ang sabi ko nga mga kapatid, much better, lalo na kung hindi natin alam yung pinagsimula ng problema ng tao, iparamdam na lang natin sa Kanya na nandun tayo para sa Kanya. Presence at prayer. Love. Di ba po? Action speaks louder than words pa. Pero kung natin tignan yung quote na yon ng Google, tignan natin mga kapatid, yung kalooban ng Diyos. Sabi dito, the problem of many believers during suffering is no longer questioning the existence of God. We question the very character of God. Ang problem natin ngayong mga mananampalataya, mga kapatid, pag may problema tayo, hindi natin kine-question kung totoo pa ang Diyos kasi malinaw sa atin na may Diyos. Alam niyo, kine-question natin yung karakter ng Diyos. Bakit kaya ako ganito? Bakit kaya ako ganito, ganyan? Alam niyo mga kapatid, ang opposite ng faith? Anong opposite ng faith? Fear? Fear, ang opposite ng faith. Alam niyo ang opposite ng faith? Sight. Weak. Opposite ng faith, sight. Bakit po? Anong sabi ng Panginoong Jesus kay sino nga ito? Sino nga ito yung si Tomas? Anong sabi ng Panginoon kay Tomas? Mapalad ang naniniwala, ngunit hindi nakakakita. Anong opposite ng faith? Sight. Ano yung nangyari kay Job? Nakita niya yung nangyari. After magbigay ng opinion ng tatlong musketeers, nakita ni Job yung picture niya sa physical realm. Anong picture niya? Ako ay nasa Diyos, pero sinira ng Diyos yung pamilya ko. Ako ay nasa Diyos, pero kinuha ng Diyos lahat ng ari-arian ko. Ako ay nasa Diyos, pero bakit ako nagkakaganito? Kaya ang opposite ng faith, mga kapatid, sight. Kaya ang sabi sa Colossians, pagtuunan ninyo ng isip, yung mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na panlangit na kung saan pinapaparoonan ng Diyos sa kanan. Pinapaparoonan ng Panginoong Jesus sa kanan ng Diyos. At ang sabi po sa Book of Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, anong ibig kong sabihin dito mga kapatid? Huwag tayong tumingin sa picture na nakikita lang natin ngayon. Alam niyo nakikita natin, ito lang. Pero ang Panginoon, bird's eye view, kita niya tayo lahat dito. Nakita niyo po ba sinasabi ko mga kapatid? So, dito mga kapatid, huwag nating tignan yung nangyayari sa buhay natin. Ang tignan natin yung kalooban ng Diyos. Ano kaya yung purpose ng Diyos? Ito na. Mali pala yung bigay ko ng slide. Ito yung mga sinabi ng tatlong kaibigan ni Job. Una, si Eliphaz, sin cause suffering. Only the wicked suffer. Si Bildad, you must be sinning. The wicked always suffer. Si Zophar, you are sinning, the wicked are short-lived. Siguro nagpabasa din sila ng Bible verse from Genesis. Etong si Eliphaz, Bildad at Zophar. Basahin mo to sa Genesis 3. Nagkasala ka sa Diyos, kaya ka ganun. Pero buti na lang, nandun sa Elihu, yung isa niyang kaibigan pa. Anong sabi ni Elihu? Na may relasyon sa Diyos? God purifies and teaches. Humble yourselves and submit to God. Pero bago pa ito masabi ni Eli, nalaso na yung isip niya. Nito ni Eliphaz, ni Bildad, at ni Zophar. Nakita niyo mga kapatid? Again, mas mahalaga na lang yung prayer natin kaysa sa opinion natin. Mas mahalaga minsan mga kapatid, paramdam natin yung love, yung presence, yung prayer kaysa opinion. At again, ang pinopoint out dito ng tatlong kaibigan ni Job, kaya ka nagkakaganan dahil sa kasalanan. Kaya tuloy ang na-build up sa isip ni Job, teka lang, wala naman akong kasalanan. May relasyon ako sa Diyos. Nabuo yung question, yung why. Alam niyo mga kapatid, ang problem ni Job, why? Bakit ako nagkakaganito? Ngayon, tignan natin mga kapatid.
Ito yung mahaba pero bilisan ko na lang. Ano pa yung dahilan ng mga kasalanan? Sabi po dito, ang dahilan ng mga pagdurusa. Sabi po sa Juan 9:2-3, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, Guro, sino po ba ang nagkasala? At ipinanganak siyang bulag. So may kinikwento dito, may bulag. Sino bang nagkasala? Ba't siya pinanganak na bulag? Sumagot si Jesus, siya po ba o ang magulang niya? Sumagot si Jesus, hindi siya pinanganak na bulag dahil nagkasala siya. See, yung pain and suffering, hindi lang siya tungkol sa sin. Ano po, hindi siya pinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Minsan mga kapatid, nagkakaroon ng pain and suffering para makita natin na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Pag nakita natin yun, pagkagalingin tayo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sabi po dito ni Pastor Edwin Chan sa Growing Deep in God. Ito yung sin ni Job na nagawa. We lack the discerning wisdom of balance. Lack of wisdom. So mga kapatid, ayun ang number one na, hindi naman number one, madalas lang na pinandaraya sa atin ni Satan. Pag meron tayong lack of wisdom. Kaya mahalaga yung pagbabasa ng Biblia. Pag mahina tayo doon sa pagbabasa ng Biblia, hindi doon sa pagbabasa, kundi doon sa pag-apply sa buhay natin, sira tayo kay Satan. Dadayain na tayo. Tingnan niyo yung tatlong sinabi ng kaibigan niya, ha? Nagkaganyan gawa ng kasalanan. Pero ito ay Bible verse din sa Genesis 3. Totoo naman siya, partly lang. Ano pa, pero partly mali. Kaya ang sabi po dito, kailangan magkaroon tayo ng discerning wisdom of balance. Maging balance po yung wisdom natin. Ano po? While it is true that we should not stoically accept every pain in life as the will of God for us, we need to recognize that sometimes God uses the pain of life as blessing in disguise and a tutor for our growth. Yung pain and suffering mga kapatid, ayan po ay blessing in disguise. Ibig sabihin nakatagong biyaya ng Diyos. At tutor for our growth. Kaya tayo nagkakaroon ng pain and suffering. Tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus na lumago. Paano na lang kung palagi na lang tayo masigla mga kapatid? Masarap magpuri sa Diyos. Paano kaya pag yung laman ng wallet natin, 5,000 lagi? Sarap magpuri sa Diyos. Paano pag 20 na lang? Paano pag 10 na lang? Paano pag binili mo pa ng yelo, wala na? Magpupuri pa kaya tayo sa Diyos? So ayan po mga kapatid, yung pain and suffering na yan, blessing in disguise and tutor for our good. Ito mga kapatid, mahaba, pero bilisan ko na lang, hindi ko na siya para anuhin lang. Makakita lang natin, pwede nyo picturean, why is there pain and suffering? So number 1, disobedience and sin. Yun lang, wala nang iba. At puro na Panginoon. So makita natin dyan sa disobedience and sin sa Genesis 3:17-19. Dahil doon sa kasalanan, naghihirap tayo. Kaya ang sabi dito, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa, buong buhay mo ay maghihirap ka ng husto para makakain. Kinakailangan magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. So, ang isang reason lang pa mga kapatid, isang reason ng pain or suffering is because of sin. Pero wag tayong mga anak ng Diyos, wag na tayong tumuon doon. Doon tayo dinadaya ni Satan. Ayun po yung message dito. Punta na tayo sa mga good part na galing sa Panginoon. Why is there pain or suffering? For testing and God's glory. Ang sabi po dito sa unang Pedro 1 verse 6-7, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. Panandalian lang yung pagsubok mga kapatid. Kasi may kilala akong tao.
Sa araw-araw na lang ng buhay niya, may problema, may pagsubok. Dito malinaw, panandalian lang. Kaya siya nagiging araw-araw mga kapatid, iniinda natin. Hindi natin inaasa sa Diyos. Panandalian lang ang pagsubok. At dapat nyo maranasan, required tayong makaranas ng pagsubok mga kapatid. At dapat nyo maranasan. Sabihin mo nga sa kapatid mo, dapat mong maranasan. Yun. Huwag kang bibitiw. Para masubukan kung talagang tunay ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, hindi natin masasabing faithful tayo unless makapasa tayo sa test ng Panginoon. At lahat tayo mga kapatid ay dapat magkaroon ng test. Dapat, required tayong i-test. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesucristo. So ang ganda po ng pangako ng Diyos. Pangatlo, why is there pain or suffering? God's love and discipline. Kumbaga sa madaling sabi po dito mga kapatid, hindi ko na babasahin, ang dinidisiplina po ng Diyos ay yung anak niya, na mahal niya. Sino pong parent dito? Sinong parent dito hindi pa nakaranas magdisiplina ng anak? Wala pa, di ba? Kahit sabihin natin, wala sa church na parent. Yung non-believer. Nagdidisiplina yan. Bakit? Mahal niya yung anak niya. Lalo na yung nasa church. Lalo na yung nasa Diyos. Why is there pain or suffering? Dahil anak tayo ng Diyos at pangalawa, mahal na tayo. Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos. Hindi ko na alam kung pang ilan. Why is there pain or suffering? Protection from sin. Maganda tong verse na to. Basahin ko po sa 2 Corinto 12:7. Para hindi kayo maging mayabang. Dahil sa mga kamanghamanghang ipinapakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Ayaw ng Diyos ng mayabang. And minsan mga kapatid, kaya may pain or suffering tayo, kahirapan man yan o sakit, o kamatayan, ay dahil inilalayo lang tayo ng Diyos sa kapahamakan. Kaya niya tayo binibigyan ng iba't ibang uri ng sakit mga kapatid para hindi tayo magyabang. Para hindi tayo lumagpas doon sa limitasyon natin. Kaya niya tayo binibigyan. Kumbaga sa pagsusulat ng sentence, may tinutultukan ng Diyos. Kinukuwitan ng Diyos para hindi tayo lumagpas. Why is there pain or suffering? For our reward. Gusto natin lagi pagpalain mga kapatid. Amen po ba? Pero kaakibat ng pagpapala, mga kapatid, may pagpapalo. Lord, gusto kong motor pa agad yun. Siyempre, paghihirapan mo ngayon sa biyaya ng Diyos. Ano po? Ang sabi po dito, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok. Dahil pagkatapos siyang pagtagumpayan ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Why is there pain or suffering? For reward. Why is there pain and suffering? Intimacy with God. Para mapalapit tayo sa Diyos. Hindi may hahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin. So itong mga paghihirap na ito mga kapatid, may magandang kalagayan sa harap ng Diyos. Kaya may pain or suffering para lalo tayong lumapit sa Diyos. Ano po? Pangalawa sa huli, why is there pain or suffering? For salvation. Maganda itong verse na to sa 1 Corinto 5:5. Ipaubayan nyo kay Satanas ang taong iyon kapag napahamak ang kanyang katawan at maliligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghukom ng Panginoon. Ang picture nito mga kapatid, maraming hindi nakaintindi dito, pero ang very picture nito is prodigal son. Alam niyo prodigal son mga kapatid? Yung isang anak na tuso, hiningi niya agad yung mana niya sa kanyang ama na buhay pa para umalis at magpakalayo-layo. Pero hindi siya pinigilan ng ama niya. Hinayaan ng ama niya, pinaubaya ng ama niya yung prodigal son kay Satanas. Para ano?
ma-realize nung anak habang nasa kawan siya ni Satanas, nabababuyin lang siya ng mundo. End up, yung kinakain nung dating mayaman na anak ay kaning baboy na lang. Ended up, heart of repentance, bumalik sa Panginoon, dun sa amin. So ito ibig sabihin ng 1 Corinthians 5:5, picture of prodigal son. Minsan, hinahayaan ng Diyos na mangyari yung mga, yung sobrang pain and suffering sa atin para magbalik loob tayo sa Diyos. Ma-realize natin, mahirap pala ang buhay pag wala ang Diyos. O hindi pala ako mabubuhay pag wala akong Diyos. At ito na yung huli, mga kapatid. Why is there pain or suffering? Last na po, Christ-likeness. Sabi po dito, at dahil naalis na ang takip ng ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na spirito, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. Yung pain or suffering ay pagpapalo at the same time pagpapala ng Diyos para maging katulad niya. Sabihin mo nga sa kapatid mo, katulad ka ng Diyos. Kaya wag kang hantukin. Natutulog ba ang Diyos? Hindi po by Gary B. So dito, Job's greatest struggle is why? Ando naman siya sa Diyos, may pananampalataya naman siya sa Diyos. Kaso, kine-question niya ang Diyos. Bakit kaya ako ganito, Lord? Wala naman akong kasalanan, nagpapasakop ako sa inyo, may pakialam ako sa anak ko, ginagawa ko lahat para sa kalooban ninyo, pero bakit? Ayun ang kasalanan nito, yung bakit. Eto na, yung chapter 38, 39 to 42. God answers Job. Ngayon, sumagot na ang Panginoon. Kasi puro siya question eh. Ngayon, sumagot sa kanya ang Diyos. So sabi dito, ang sagot ng Diyos kay Job. Ito mga kapatid ay 3 chapter pa itong sagot na to, pero binigyan ko lamang siya ng 10 verses. At makita po natin dito kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos dito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. So without knowing dun sa mainit na lugar ka na Job, sa Israel, bumagyo. Sino kang nag-aalinlangan sa aking kaalaman? So ayun pala yung sin na ginawa ni Job, na nakomit ni Job, pag-aalinlangan. Kaya mga kapatid sa buhay natin, pag nag-aalinlangan tayo, mag-ingat po tayo. I-repent na natin sa Lord. Pag duda tayo, pag doubt lagi tayo sa nangyayari sa buhay natin, pag duda tayo sa kalooban ng Diyos, magsisi na tayo. Again, sino kang nag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumitaw ang inyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. So siguro to si Job ay talagang nanginginig na sa takot. Pero yun yung sumagot yung bagyo sa kanya. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Ay, napadali natin. Sabi dito, tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Question number 1, nasan si Job? Sabi sa 5 to 10, sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan at ang mga nilalang sa langit sa tuwing nagsisigawan. Sino ang humaharang sa hagos ng dagat? Nang mula sa kailaliman, ito'y sumambulat. Tinatakpan ko ang dagat ng ulap na makapal at binalutan ito ng kadiliman. Ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Alam niyo ang sabi ni Job? Ngangalang si Job, mga kapatid. Anong sabi ni Job? Wala. Again, ang sinabi pa lang dito ng Yahweh, di ba, puro question si Job, bakit nangyayari sa buhay ko to? Anong sagot, anong response ni Yahweh? Nasaan ka ba nung nilikha ko ang mundong ito? Kilala mo ba kung sinong may hawak ng mundong ito? Alam mo ba kung sinong may hawak ng pundasyon ng mundong ito? Alam mo ba? Nasaan ka ba nun?
Tapos dito, tinutukoy pa lang ni Yahweh kung paano niya ginagawa yung dagat. Dagat pa lang yan mga kapatid. At dun sa iba pang verse, kaya maganda ma-meditate din natin to. Ang sarap niyang basahin din. Ginawa niya yung mundo, ginawa niya yung stars. Meron pa nga, nasaan ka Job? Paano mo ma-explain kung ba't nangingitlog yung ostrich? Paano mo ma-explain yung likha kong Leviathan? Yung Leviathan po ay isang creature ng Diyos sa Biblia na kasing laki daw ng isang bansa. So, paano mo ma-explain yung Job? Paano mo ma-explain Job yung mammoth na ganun siya kabigat? Ayun yung mga tanong dito ni Yahweh. Paano mo ma-explain? Ang sagot ni Job, wala. And minsan sa buhay natin, mga kapatid, kailangan lang talaga natin ma-realize kung gaano katakila ang Diyos. Di ba po? Kasi ano po bang kasalanan sa nagsimula yung kasalanan nung nagduda si Job sa kalagayan niya? Bakit ganito? Sumusunod ako sa Diyos, pero bakit ganito? Pero minsan mga kapatid, ang solusyon lang doon, alam niyo po kung ano? Kilalanin natin ang Diyos. Balik tayo palagi sa who is God. At dito mga kapatid, napansin niyo ba? Yung, di ba puro question si Job sa utak niya, bakit ako ganito, bakit ako ganyan, bakit ganito, ganyan. May na-notice ba kayo dito mga kapatid? Nag-explain ba si Yahweh sa kanya? Nag-explain si Yahweh, kaya ka ganyan kasi makasalanan ka. Di ba hindi? Anong ginawa ni Yahweh? Pinakita niya lang kung sino siya. Pinaalala niya lang kay Job na Job, dakila ako. Ako yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ako yung Diyos na gumawa sa iyo at sa pamilya mong marangya. Ako yung Diyos. Ayun po yung pinaalala sa kanya ni Yahweh. At alam niyo yung response ni Job? Sa Job 42, ito yung last verse. Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya niyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng inyong babalakid. Anong sagot ni Job? Wala. Alam kong dakila ka, alam ko yung lahat ng balak niyo, alam ko lahat kaya niyong gawin. Pero alam niyo anong tema kanina nung puro galit, puro poot, puro sama ng loob si Job. Pero nakita niya kung sino yung Diyos talaga. Alam ko naman kayo, kilala ko naman po kayo. Anong sabi niya? Tinatanong ninyo, sino akong nangangahas na kayo'y pag-alinlangan? Ngayong ako na may walang nalalaman, nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. So inamin ni Diyos yung kanyang kakulangan sa Diyos. Sinabi niyang, sinabi ninyong papakinggan ko ang inyong sasabihin at ang inyong mga tanong ay aking sasagutin. Noon nakilala ko kayo dahil sa sinasabi ng iba, subalit ngayon nakita ko kayo sa aking sariling mga mata. Kaya ako ngayon nagsisisi, ikinakahiya lahat ng sinabi at sa alabok at abo ako ay nakaupo. So dito mga kapatid, natandaan niyo kanina yung susi. Ano yung dilaw na susi kanina? Repentance. Sa kabila ng pain and suffering natin mga kapatid, alam niyo ang susi doon? Repentance. Yung dilaw, tandaan niyo lagi yung dilaw na susi. Repentance. Ano po? Sabi sa Bible, nooy nakikilala ko kayo dahil sa sinasabi ng iba. Siguro may nag-share kay Job. Doon lang niya nakilala si Yahweh. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Minsan mga kapatid, kailangan lang natin ma-encounter si God. Ipanalangin natin na ma-encounter natin si God. Ano po? At pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo. So nagalit si Yahweh dun sa tatlong kaibigan kasi sila yung nagpahaba ng Job. Sila yung gumawa ng chapter 3 to 37, yung tatlong kaibigan. Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawang kaibigan sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin niyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang ang papakinggan ko para hindi kayo pagbayarin sa inyong mga kahangalan. Dahil sa hindi niyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. Ganoon nga ang ginawa ni Eliphaz, ni Bildad at ni Zophar. Ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh.
So dito mga kapatid, makita po natin sa buhay natin, ano po, na kailangan talaga natin yung panalangin ng taong matuwid, ano? And dito makita po natin na napakabuti pa rin ni Yahweh. Napakabuti pa rin po ni Yahweh dito po sa tatlong kaibigan ni Job. Bakit po? Ano pong sabi sa Book of Isaiah nung nakita ni Isaiah si Yahweh? Patay ako. Nakita ko ang presensya ng Diyos. Yung tatlo, namatay ba? Nakita nila yung Diyos sa harapan din. Namatay ba? Hindi. Pinag-repent na yung tatlo, hindi sa pamamagitan nila, kundi sa pamamagitan ng panalangin ni Job. Kaya ang sabi po sa Santiago 5:17, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So yun mga kapatid, kaya pala mahalaga yung prayer meeting. Kaya pala mahalaga yung DIPF na hindi ko ina-attendan. Kaya pala mahalaga yung panalangin. Bakit po? Malaki yung nagagawa niya sa ating kaligtasan. At yan talaga yung daan ng Panginoon para maligtas tayo, communication. And after nun, ito na yung good part. Yun, natapos din. Yung good part, ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati nang ipinanalangin ang tatlong kaibigan. So dito mga kapatid, kailan na naganap yung pagpapala kay Job? Kailan na nung balik? Before or after prayer? Before or after prayer? Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipinanalangin nito ang tatlong kaibigan. Kailan nangyari yung pagpapala ng Diyos? Before or after? After nanalangin ni Job. Kaya manalangin tayong palagi mga kapatid. May pagpapala ba nung puro question si Job sa isip niya? Wala. Pero nung nagrepent siya at nanalangin siya sa Panginoon, merong pagpapala? Wala. Repentance. So, yun ba mga kapatid? Lahat ng kapatid dito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Puro pagpapala na. Binigyan niya ito ng 14 na 5,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 asno. Na doble, no, mga kapatid? Ilan kanina yung tupa? 5 lang, 5,000. Ngayon? Ilan na ngayon? Ang mga huling araw niya, binigyan ito ng 14,000 tupa. Ang dami mga kapatid, no? 6,000 kamelyo na dating 3,000. 2,000 baka na dating 1,000 at 1,000 asno na dating 500. Dinoble ni Yahweh. At 30, nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ba't sabi dinoble ni Yahweh? Nasaan yung di ba dapat 20 anak? Tingin nyo, saan kaya pumunta yung 10 anak ni Yahweh? Saan? Sa heaven mga kapatid. At ang pinag-uusapan natin dito is spiritual realm. So ilan na yung anak ni Job sa heaven? 20. So dito makita natin, God is faithful. God is sovereign. Dito po sa midst ni Job. Ilan yung anak niya ngayon? 10. Ilan yung anak niya sa langit? 10. Ilan lahat? 20. Ba't ko nasabing nasa langit yung anak ni Job? Meron silang prayer meeting. Meron silang fellowship. Meron silang ritual sa Panginoon. Ano yung ritual na yon? Repentance. So yun ba mga kapatid? Ang mga anak na babae ni Job ay pinakamaganda sa buong lupain na walang nabanggit kaninang pinakamaganda. Ngayon pinakamagaganda na. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay ng 140 taon. Imagine yung blessing ni Lord, 140 years pang nabuhay si Job. Hindi pa counted yung ilang taon na siya ngayon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salin lahi. At matandang-matanda na siyang namatay. And dito mga kapatid, pansin niyo yung pangalan ng mga anak ni Job.
Alam niyo sa New Testament, mga kapatid, iilan lang yung babaeng pinangalanan ni Yahweh na sinama sa Biblia. Si Sarah na asawa ni Abraham, at ito palang 3 anak ni Job. Anong makita natin dito, mga kapatid? Iba yung nagagawa ng reliance sa Panginoon. Ano po, nagpapasulat sa aklat ng buhay. Nagkwento na rin po ako ng Old Testament, mga kapatid, si Samson at ang kanyang asawa. Diba po ba? Puro asawa lang eh. Si Lot at ang kanyang asawa. Pero ito, yung kanyang mga anak na babae, may pangalan at nakasaad sa Biblia. Ito, pinutol ko lang. We need to recognize that sometimes God uses the pain of life as blessing in disguise and a tutor for our growth. Kaya tayo makakalagpas dito, mga kapatid, kasi yung ating pananampalataya ay hindi nakaayon sa problema or circumstances, kundi nakatuon sa Panginoon Jesus. And sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." So, huwag natin tignan yung plans at yung blessing. Tignan natin yung declares the Lord. Kasi dyan tayo nagkakasala pag doon tayo nakatingin sa plano ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah, ang kaisipan ko hindi nyo kaisipan. Kaya hindi natin yung dapat pakialaman, mga kapatid. So, malayo ang kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. Kaya ang pagtuunan natin dito, declares the Lord, yung kalooban ng Diyos. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Panginoon, nagkasugat-sugat ako, not harm ba yun? Hindi, mga kapatid. It's a blessing in disguise. Plans to give you hope and a future. Ito yung ginawa niya kay Job, mga kapatid. Plans to prosper Job and not to harm Job. Plans to give hope and give Job a better future. Ayun po yung nagagawa nung endurance sa Panginoon. Again, yung topic natin, endurance. Yung challenge. Sabi ng isang kapatid. Yes, challenge na. Challenge. Starting over. Ayan po yung topic natin ngayon, starting over. Tandaan nyo to, mga kapatid. Sige na, gawin ulit natin. Starting over. Breaking free. Breaking free. Looking up. Letting go. Moving on. Ito po yung ginawa ni Job sa buhay niya. Kaya sabi ko sa inyo, connected siya sa topic. Ano yung starting over and breaking free? Repentance. Ano yung looking up and letting go? Dealing with baggages or sin. Dinil ba ni Job yun? Oo, inamin niya na nagkasala siya sa Diyos. Ano yung moving on? Being missional people of God, where God called us. Yung moving on, mga kapatid, hindi yung moving on na kalimutan ko na, kundi may mission sa atin ng Diyos. Ano yon? Endure. Endurance. Magtiis, magtiyaga, manatili. Ito, hindi ko sana babanggitin, naalala ko. Yung Greek word ng endure, yung hupomeno. Ang ibig niyang sabihin sa Hebrew word ay wait. Wait, mga kapatid. Hindi lahat ng prayers natin ang sagot ni God, yes or no, merong wait. At sometimes, yung wait, mga kapatid, ayun pa yung best sa Panginoon. Again, yung starting over and breaking free, repentance. Looking up and letting go, dealing with baggages, sin. Moving on, being a missional person where God called us. And minsan, mga kapatid, dito tayo nagkakamali. Ito yung plano ng Diyos, ito yung plano natin. Anong ibig sabihin ko po? Kunyari, nagkagalit akong isang tao. Anong una kong response dyan? Moving on. Ay hindi, lalayo muna ako. Papalamig muna ako. Sabi ko nga sa isang kapatid, hanggang kailan ka magpapalamig? Pag nasa impyerno tayo, mainit doon. Wag natin ditong simulan sa moving on. Pero ang tao, moving on, ang akala ng tao, ang makapag-resolve sa lahat ng problema, time. Pero hindi, mga kapatid, repentance.
Kaya nga lang, ito yung nangyayari sa atin ngayon. Moving on muna. Sige, lalayo muna ako, papakalamig-lamig muna. Letting go, pagkalipas ng mga 2 weeks, medyo nakaka-ano na ako. Okay na. Tapos, pag okay na, saka pa yung maglo-looking up. Lord, okay na ako, pwede na ulit ako mag-ministry. At pag nakapag-ministry itong tao na to, breaking free. Yes, nalagpasan ko yung pagsubok. Kala lang natin. At kasunod ng breaking free, saka lang siya mag-i-start over. Yes, nalagpasan ko yung pagsubok, magsisimula na ulit ako. Ending up, sa huli ang pagsisisi. Ang tinuturo sa atin ng Biblia, magsisi na kayo talikuran ng kasalanan pag paniwalaan nyo ang magandang balita. So ito mga kapatid, ang plano ng Diyos. Unahin natin yung starting over, repentance muna, bago tayo mag-moving on. Why start over again? The most important part of discipleship is finishing well. Walang saysay sa Diyos yung ginagawa natin kung in the future, alam din ng Diyos na mangyayari sa atin na hindi natin matatapos. Tapusin natin mga kapatid. Tapusin natin ng may pananatiling tapat sa ating pananampalataya. Ayan mga kapatid, the key to finishing well is repentance. Change of hearts and minds. Ayan po yung repentance. Ito po, 5 truths about change. At last na po ito. People should change. People can change. Ayan yung good news. Ano po? People should change. People can change. We grow by change, not by chance. So we should change. Kita niyo po mga kapatid, 5 truths about change. People should change. People can change. We grow by change. We need to change. Good news. Ito yung bad news. People don't change because people won't change. Pinapatigas pa yung puso mga kapatid. Ito pa isang bad news. People short change. Ano yung people short change? Nagbago ngayon, dumating yung pain and suffering, hindi na-endure, balik na naman. Ended up, no change. So kaya po ang pinaka po natin, challenge ay Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong kaisipan. Kasi yung 5 truths of change, mga kapatid, it's a matter of will. Decision po natin kung magbabago tayo o hindi. Hindi decision ng Panginoon. Ano po? Kaya kung sinasabi dito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong kaisipan. Hayaan natin. At ang Diyos ang magbabago nito. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano nga ulit yung 5 truths of change? People should change. People can change. Good news. People don't change because they won't change. People short change. Ended up, no change. It's a matter of will mga kapatid, kaya ayusin natin yung will natin. Hayaan natin ang Diyos ang humawak ng kaisipan natin upang naisin at isagawa natin yung mga bagay na kaloob niya. Grace and peace and be multiplied to you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang mapagbulayan ang patungkol sa pain and sufferings ng aming buhay, na kung saan mga kapatid ay hindi kami dapat manahan dito, bagkus Panginoon, sa inyong kalooban lamang kami dapat umasa. Dinadalangin po namin, Panginoon, na katulad Lord ng example nyo sa amin, na katulad ni Job, O God, na talagang magkaroon kami ng repentance and submission to you, O God. Patuloy naming alamin, kilalanin ang aming sarili bilang makasalanan at mahina sa harap ninyo. Upang nang sa gayon, Panginoon, ay tanggapin namin kayo bilang Diyos na dakila at dakilang tagapagligtas ng aming buhay. Kaya mula ngayon, Panginoong Yesus, kayo po ang humawak ng aming karunungan, ng aming kaisipan, dahil hindi namin kayang abutin ang inyong kaisipan, Panginoon. So, ganun din, Panginoong Yesus, dalangin ko rin po ngayong umagang ito, O God, na kayo po ang Diyos na kumilos at magsagawa ng mga ito sa buhay namin upang makita namin, Panginoon, kung gaano kayo kadakila sa amin.
Nawa, Panginoon, ma-reveal lahat ng problem, ng sin, ng pain or suffering, Panginoon, sa buhay namin upang lalo kaming lumago, Panginoon, at huwag kaming sumuko. Magkaroon kami ng heart of endurance sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.